Inyo ang Panginoon. So patuloy nating pinagninilayan ang pahayag ng pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, ang ating Panginoong Hesukristo. So sa pagninilay natin ngayon sa araw na ito, alam natin na yung banal na Eucharistia, yung banal na misa, ay bahagi ho. Sabi nga po natin, ang salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, ang kanyang salita. At sana po yung mga umaten ng Life in the Spirit Seminar. Sino nga mga nakatin ng Life in the Spirit Seminar ngayon? Yan, kayo daw ay 30 plus. So bahagi ho. Yan ay ang salita ng Diyos na nawa ay naging bahagi ng inyong pagninilay sa araw na ito. So maraming salamat sa team na nagbahagi ng panahon ninyo at pagkakataon upang ang mga kapatid natin tulad na ipinahayag sa banal na kasulatan ay maturuan at makilala si Jesus. At higit na makita at makilala si Jesus bilang alin? Bilang pagkain nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So, the Eucharist as a meal, bahagi ho na napakahalaga sa pagkilos ng simbahan. So, dudugtungan na natin yung ating pinagnilay-nilayan noong nakaraang linggo at mga nakalipas pang mga linggo. So, bahagi ho na makita natin yung pagkain. So, dito, sa unang pagbasa sa Aklat ng Mga Hari, nakita natin si Elias, na binigyan ng pagkain ng anghel. At nung binigay sa kanila yung pagkain, nakita natin na naging lakas ni Elias na siyang naging daan upang siya'y makarating sa Horeb. 40 days and 40 nights na paglalakad. Biro mo yun, 4 na araw. Nung nakaraang linggo, sabi nga po natin, binigyan ng mga Hudyo ng mga pagkain, yung mana sa umaga, at yung tinatawag natin yung karne sa hapon, yung mga ibon na muling ipinaalala sa atin sa Ebanghelyo ngayon sa ngayon kay San Juan, ipinaalala ng Panginoon sa kanyang mga alagad at sa mga Hudyo for 40 years, 40 taon sa kanilang paglalakbay mula Egypt hanggang sa tinatawag natin ngayong Biblical Israel. Kasi iba yung Biblical Israel, iba yung present day Israel. Yung present day Israel, bahagi lamang ng Biblical Israel. So, pagkakataon na kung saan ay makita natin. Pero yun, nakamit nila yung lupang pangako. So yung pagkain na nagbibigay ng lakas, sabi nga po natin, ay pinagtitibay ngayon sa Ebanghelyo natin na itong pagkain na ito ay hindi lamang yung salita ng Diyos. Kasi sabi nga natin, baka akala ng iba yung salita lamang ng Diyos. Yung mga kapatid natin, yung mga hindi Katoliko, kapag sinabi nilang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, ang kanilang nasa isip lamang ay ito, yung banal na kasulatan. Maliwanag ko sa Ebanghelyo ngayon sa araw na ito, alin? Ang pagkain na ito ay ang aking lamang. Hindi salita ng Diyos. Kaya kapag pinag-usapan natin ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, higit na makita natin yung alin, yung
katawan at dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. No? Kaya sabi nga ho natin, may dalawa tayong mesa. No? Yung mesa ng salita ng Diyos at yung mesa ng katawan at dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. No? Ang ibinibigay mismo ni Jesus ay ang kanyang laman. Very clear na nakita natin. Ang pagkain na ibibigay ko sa inyo na nagbibigay ng buhay na walang hanggan ay ang aking laman. Hindi niya sinabing ay ang aking salita. Iba pa yung salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iba pa yung pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya napaka-sentro ng tinatawag nating pagkain. Yung ating banal na Eucharistia, historically, ay pagtitipon natin, ito yung misa na sabi nga natin, ang unang banal na Eucharistia ay ang huling hapunan ni Jesus. Pero ano yung istorya nito? Ang istorya nito sa Lumang Tipan ay ito yung tinatawag nating Passover meal. Ang piyesta ng tinapay na walang libadura. No? So, yun ang ipinagdiriwang ng mga Hudyo, ang piyesta na walang libadura. Yun ang kanilang kinakain at ng pagkain ng tupa, yung tupa na kanilang ni-roast. Yun ay pagpapaalala ng alin? Yung bago namatay ang mga unang mga panganay na lalaki, na hindi napahiran ng dugo sa kanilang bahay. So namatay, yun ay nung nasa Ehipsyo pa sila. Bahagi yun ng pagkilos. So yun ang una namang tinatawag natin Passover meal. No? Yung the night, bago sila nagsimulang lumakad mula sa Ehipto patungong lupang pangako. No? Na sila ay pinagsabihan ni Moises na alin? Kayo ay maghanda ng isang tupa na puting-puti. No? Puting-puti. Hindi pwedeng may bahid. Yung kanyang balahibo ay kinakailangang puting-puti. No? At kung sakali man sa paghahandog nilang iyon, halimbawa, maliit lamang ng pamilya, hindi nila kaya yung isa, makikisalo sila dun sa iba. Pero bago sila nagdudulot yun, yung tupa na kanilang ni-roast, ay yung dugo nun, yun ang ipinahid doon sa kanilang mga pintuan. Kaya sila nilagpasan ng anghel ng kamatayan. Siya yung mga pintuan na walang bahid, dugo, ay alin? Nangamatay ang kanilang mga panganay na lalaki, tao at hayop. No? Tao at hayop. Kaya nga yung anak ng Parao na panganay namatay. No? Kaya inayaan ng Parao na si Moises ay makaalis doon sa si Abraham ay makaalis doon sa tinatawag nating Ehipto, no? Para higit na kung saan ay makadaya sila doon sa Ehipsyo at makarating sila doon sa lupang pangako. Pero yun po yung pinaka-istorya. Tali yun,
yung kanilang pagdiriwang na yon, at yun po yung araw ng Huwebes Santo natin, yung pagdiriwang ng kabistaan ng tinapay na walang libadura. No? Kaya yung tinapay na ginagamit natin sa misa, walang libadura. Ibig sabihin ng walang libadura, walang pampaalsa. No? Walang pampaalsa. Pero yun, ang tinapay. Ang tinapay na nais ng Diyos na maging lakas natin. At sa banal na Eucharistia, sabi nga natin, anin yung tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, yung mismong katawan at dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya sana po makita natin yung karangalan na alin. Ang ibinibigay sa atin ng Diyos ay ang kanyang sariling katawan sa anyo ng tinapay. Kaya kapag nagkumunyon tayo, nasa akin ang Diyos. Nasa akin ang Diyos bilang pagkain na maging lakas ko sa pagkilos ko sa daigdig na ito para harapin ang mga hamon ng daigdig na ito upang higit na palakasin tayo upang tayo ay makagawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kaya yun ang ating maintenance. Huwag natin kalimutan, yun ang maintenance natin. Sabi nga natin, kapag kasama natin ang Diyos, sino pang lalaban sa atin? Kaya napakahalaga na higit natin pakinabangan ang biyaya at pagpapala ng pagkain ng laman ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa anyo ng tinapay sa banal na pagdiriwang ng misa. Kaya po yung misa, hindi pwedeng virtual, hindi pwedeng i-live stream. Noong panahon ng pandemya, okay lang po yun. Kailan kulang yun? Bakit? Walang komunyon no? Walang komunyon. Kaya ulitin ko yung binahagi ko rin noon ng mga nakalipas na linggo, kung walang hadlang, tumanggap kayo ng banal na komunyon. Dalawa lang naman yung hadlang. Kasalanang malaki at yung isang oras na hindi na kumain ng anuman maliban sa tubig. No? Yung Eucharistikong pag-aayuno. Kung hindi tayo nakapag-ayuno ng isang oras, ay huwag tayong tumanggap ng komunyon. No? At kung sakaling may kasalanan tayong malaki. Pero kung wala yung dalawang yon, walang dahilan para hindi tayo tumanggap ng komunyon. Sabi ko pa nga nakaraang linggo, kahit na nga yung Eucharistic ay yung spiritual communion, kung talagang mayroong hadlang, so, alin man sa dalawang ito, ay pwede yung spiritual communion. Ano? At least, tayo nananalig-nalig, ipakakain sa atin ng Diyos yung kanyang katawan at dugo. Pero mahalaga pa rin natin. Kaya nga kung maiwasan natin yung kasalanan, at may handa natin ang ating sarili na hindi makakain o makainom maliban ng tubig isang oras, gawin natin. No? Kasi ang tinatanggap natin ay alin? Si Jesus. No? Si Jesus. Kaya kung minsan sinasabi ng iba natin, mahirap magpakabanal. Kapag wala si Jesus, mahirapan ka talaga. No? Pero kapag si Jesus ay kasama natin, tutulungan tayo ni Jesus. At saan natin higit na makikita si Jesus? Hindi lang sa utak, hindi lang sa puso, no? Maging sa tiyan, sa pamagitan ng pagtanggap ng banal na komunyon. Ano? So ito yung tulog natin sa harapan ng buong may kapal. Kasi yun ang sabi ni Jesus no? Ang pagkain na nagbibigay buhay na ibibigay ko sa inyo ay ang aking laman.